Magandang araw, mga ka-PL. Parang may nararamdaman na yata si General Browner na maliit na pagkilos at mga galaw sa kanyang mga kasundaluhan, mga ka-PL. Dito ho kasi sa kanyang naging pahayag, bigla niya na lamang po itong naisingit at sinabi na alam ho namin na maraming problema ang kinakaharap ang ating bansa at marami nating mga kababayan nagre-reklamo na. Hindi ho solusyon ang military junta o kudita, kundi gamitin daw mga kababayan ng maayos ang eleksyon. What? Gamitin ang eleksyon? Kung si Ate Nene nga na naglalakas loob na labanan si Tambaloslos, bigla-bigla na lang tinanggal ang pangalan sa balota. Wala man lamang natanggap na notice na siya disqualified pala. Tapos sasabihin mo, gamitin na lamang ang eleksyon. Si Pastor Apollo Kibuloy, kamuntikan pang ma-disqualified, napakarami nag-file ng kanyang disqualification pero buti na lang at hindi tumalab. Tapos sasabihin mo, eleksyon ang solusyon at hindi ang military junta. Bakit mo kinakailangan sabihin yan kung wala kang nararamdaman ng mga pagyanig sa loob ng inyong hanay? Nagtatanong lang kami, baka naman meron kang nalalaman at mababanaag po sa kanyang mga mata, mga kababayan. Dito ho sa video panunood ninyo, parang tense na tense po siya. Parang, yun na nga, natatakot. Ito po ang video, panoorin natin. At basahin ko po muna, ito mula ho sa balita. Sa gitna ng kanyang panawagan para sa electoral integrity sa nalalapit na 2025 midterm elections, iginiit ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Browner Jr. na hindi military kudita ang solusyon sa problema ng bansa. Yun na nga, eleksyon daw ang solusyon, hindi ang kudita, mga kababayan. Bakit mo nga kinakailangan sabihin yan? Meron ka na bang nararamdaman? May mga naririnig ka na bang bulungan? Ito na ho ang video, mga kababayan. Panoorin na po natin. Kayo na lamang po ang humusga. Okay? Nandito po tayo muli. Nagsasama-sama po kami, ang COMELEC, ang PNP at ang AFP upang masiguro po natin na itong eleksyon ng 2025, sabi nga po ni Chairman, super election, ay magiging orderly and peaceful. Kami po sa AFP, very specific po yung aming tasking dito. And ang tasking po namin is that we were delegated by COMELEC to assist in making sure na peaceful yung ating magiging election. Sa simula pa lang po, ay ginagambanan na natin yung iba't ibang mga activities natin. Katulad po ng pag-address natin sa mga private armed groups, yung pong pag-address natin sa mga peace spoilers, pati na rin po dun sa pag-address natin dun sa tinatawag ng New People's Army na permit to campaign and permit to win. So yun po yung mga, doon po kami nakafocus ngayon bago po yung election. During the election, ang mga tasking po namin sa COMELEC ay yung pag-deploy ng aming tropa and assets for election duties. We will also support the election through the Joint Security Control Centers. And then, we will assist COMELEC in ensuring the safe transport of election materials and the protection of election personnel. So yun po yung mga tasking namin. We will be doing this in conjunction, of course, with our partners, the Philippine National Police, under the supervision and direction of COMELEC. So COMELEC po ang siyang magbibigay ng utos po sa amin. Now,
Isa lang po ang panawagan ko sa ating mga kababayan. Gamitin po natin itong eleksyon upang mailabas yung nasa damdamin natin by voting the right people in the right positions. No? Kasi nga po, maraming nagko-complain ngayon. Naririnig naman po natin na maraming mga complaints. Maraming problema ang ating bayan. Ang iba po, ang iniisip nila na solusyon ay magkaroon ng military coup d'etat or military junta. Hindi po yun ang solusyon. Ito pong eleksyon, dito po tayo magtuon ng pansin, ayusin natin yung eleksyon natin, gamitin natin yung boses natin, yung kaisa-isang boto natin para maituwid po yung gusto natin maituwid sa ating gobyerno, sa ating society. No? Let us use this, let us use our right of suffrage in the proper way. Gamitin po natin yon para maituwid natin yung direksyon ng ating bansa at yung future ng ating mga ng ating bayan at ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. O, kita nyo na. Hindi naman dapat niyang sabihin yan, mga kababayan. Kasi ang sinisigurado niya lang dito, ang seguridad sa paparating na eleksyon. Pero bigla niya pong isiningit. Tila nga, may alam yata itong mamang ito. Nagtatanong lang kami, sir. Kayo ba'y may nalalaman na baka naman ang inyong kasundaluhan ay biglang babaliktad dyan? Lalo na ngayon, mga kababayan, abay nalalapit na po ang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo. Hindi lamang pala ito Iglesia ni Cristo, maging ang ating mga kababayan na handang ipagtanggol ang ating pangalawang Pangulo dito sa kagustuhan ng ilang mga mambabatas na i-impeach ang pangalawang Pangulo, abay maging ang KOJC, mga kababayan, handang sumuporta sa Iglesia ni Cristo. O ito po ang patunay, mga kababayan, na makikilahok din po ang KOJC. Post po ito ni Admar Bilando. O ayan, ang sabi niya po, KOJC full support sa January 13 National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Maliwanag ho, mga kababayan. Kaya yung tansya nila na ilang nga yun, 1 milyon, abay malabo ho yun. Maaari pang maging 1.5 o baka umabot pang 2 milyon. Sa Davao, ang tansya nila 500,000, nakiusap na lang si Mayor Baste na baka pwedeng bawasan ng 200, gawin na lang 300 kasi baka alam din ng gobyerno ng Davao na hindi lang Iglesia ni Cristo ang makikilahok, maging ang mga hindi Iglesia ni Cristo, hindi kaanib, maging ang mga kapatid natin mga Muslim, handa rin sila makilahok, mga kababayan. O ayan, mabalik ho tayo kay General Browner, mga kababayan. Ang tanong ko, bakit ba bigla niyang naisingit na hindi military junta ang solusyon? Hindi po kudeta, eleksyon lang. Huwag kayo magkudeta, parang awa nyo na, madadagukan ako ni Kokak. Mapapahiya ako. Baka sabihin nila, hindi sila o hindi kayo nakikinig sa akin. Huwag kayong magkudita, magmakawa ka muna. Lumuhod ka muna sa mga tropa mo. Please. Huwag kayong magkudita. Ganon. Di ba? Hindi naman dapat sabihin yan Bigla niyang isiningit, mga kababayan. Kaya tuloy, hindi ho natin maiwasan na, teka, bakit niya na sabi ito? Di ba, kahit kayo naman siguro, mga kababayan, mag-iisip ng ganun Di ba, nakakapagtaka lang, nakakaduda lang. Kaya mag-aantabay tayo, mga kababayan, baka lang, hindi ko rin sigurado, no?
Wala naman tayong alam. Hindi naman ako military. Hindi naman ako taga-gobyerno. Di ba? Baka lang. Di ba? May biglang dumating na tropa niya. Sa January 13. At bigla-bigla na lang, boom!